Yo, what's up mga gar? Welcome back again sa ating channel, Kuya Tens Richard. For today's video mga gar ay magbibigay tayo ng update sa mga kasalukuyang nagaganap dito sa ating vertical crab farming. But before that mga gar, gusto ko munang pasalamat sa lahat ng nanonood ng ating mga videos, sa lahat ng mga nagla-like, if nag-share, thank you. And basta salamat sa lahat ng mga nanonood at sa mga bagong subscriber natin. So tara! So i-share ko dito mga gar yung sinasabi ko nakaraan na idadagdag natin na filtration system. So nagawa na natin mga gar. Ayun. So ginawa natin to nung nakaraang araw. Tapos tinesting natin kahapon. Tapos nung nakita nating okay, nilagyan na natin ng tubig at pinagana na natin. Hindi ko na to sinycle dahil yung doon banda naka-cycle naman na yan. So yung dito magko-connect na lang din naman yan. So ito lang yung naging isa sa mga problema natin, medyo mahina yung aerator natin. Kasi yung aerator natin, yung isang apat yung kanyang sinusuplayan ng hangin, apat na malalaking tab. So ito din, yan. Pero kahit pa paano, umiikot lang din naman yung tubig, hindi lang masyadong umiikot yung buong biofilter na yan, K1 media. So tagi 1 kilo lang yung nilagay ko, pero balang araw pagka nagkapera uli, dadagdagan natin yan ng mga K1 media kasi tagi 1 kilo na yan, so 4 na kilo dahil yung 1 kilo niyan ay nasa 500. Tapos kahapon nanguha na tayo ng mga bakhaw kasi sobrang dami ng mga bakhaw dito sa amin. So nanguha na ako, dadagdagan ko pa to, dadamihan ko pa to. Ayun, so ito na siya. Yan, dadamihan ko pa yan kasi ito yung magsisip-sip ng ammonia na nasa tubig, itong bakhaw na to. Tapos yung dito, ang nilagay ko ay yung foam filter lang muna. So dadagdagan ko pa yan, pero sa ngayon kasi okay lang din naman yung ganyan dahil wala namang tumutulo na tubig dito. So umaagos lang yung tubig dito, parang dumadaan lang na galing doon pa lang nasasala na yung tubig, tapos dito dumadaan lang, tapos dumadaan din siya dito sa mga bakhaw hanggang doon, tapos doon nagdagdag din ako ng bakhaw. So tingnan natin. So dito mga gar, nagdagdag din ako ng bakhaw, kaya kung mapapansin nyo ang dami na rin nakalagay na bakhaw dyan. So dinagdagan ko na yan. Tapos yung dito mga gar, yung ating dito dati nakalagay yung ating UV light. So nilagyan ko na yan dyan ng K1 media din. K1 media din to. So 4 na yung balde na may K1 media. Tapos yung ating UV light ay doon natin nilagay sa motor na mismo. So kung saan yung motor, nandun din yung UV light. So yun na yung ginawa ko. Okay lang din naman yan siguro. Then meron din pala tayong i-update mga gar, bumili tayo ng mga materyales ng ating concrete pond na plano. Ito na. Tapos ito. So sa bilang ko ay kailangan ko ng 60 pieces na hollow blocks. Tapos 7 sako muna ng semento yung binili ko. So actually naumpisahan na namin mga gar, at kaya medyo magulo dahil naumpisahan na namin. Ito na yung concrete pond ko na lalagyan ko ng mga reject na nabibili ko. Kasi sobrang dami ng reject talaga dito sa amin. Tapos sa mga reject na yon, ang nako-consider na tag 200 pesos per kilo is yung mga malaki lang. Nasa 16 feet ang haba nito. Tapos nasa 1 meter yung lapad. So ito na yung gagawin natin. Hanggang dyan pa lang kami kahapon yung nagawa namin. So dadagdagan pa yan. Tapos 2 patong lang to. Yung hollow blocks 2 patong lang kasi hanggang dito lang yan mga gar. Ayan, para pag pumatong abot ang taas. Ayan, ito yung magiging patungan. So hanggang dito lang yan sa lagpas siguro ng konti itong ating kabilya, pero babaloktotin na lang yan, tapos papatungan ng semento para hindi maapakan. Ayun, so ito yung gawa natin kahapon, natuyo na. So tatapusin natin to mamaya, tapos hahabulin natin na makapag-flooring tayo ngayong araw. Medyo mahirap lang mga gar, kasi first time natin gumawa nito, so hindi tayo maalam sa ganito. Talagang YouTube University lang tayo. Ganon.
So hanggang dyan na lang muna yung video natin mga gar, no? Nag-update lang tayo dito sa ating mga ginagawa at saka mga tinapos natin dito sa ating vertical crab farming. Tapos mag-update ulit tayo hanggang matapos to kasi medyo matagal-tagal tong concrete pond. So sunod na video natin, no? Hindi pa tayo nakakagawa ng video na kung paano natin to binild yung ating vertical crab farming. So tapusin ko na lang muna tong concrete pond kasi hindi ako makapag-focus dahil minamadali ko kasi siyang matapos dahil paano na, pa high tide na ulit. Pag nag high tide na kasi madami ng alimango na naman yan na makukuha, kaya yun yung pinag-prepare natin. So hanggang dyan, dito na lang muna yung video natin mga garno. Hanggang sa muli, yung Kuya Ted sa sabing to God be the glory.